sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ilulunsad ang Digital Media Literacy Campaign ngayong taon na naglalayong labanan ang pagkalat ng fake news sa bansa. Hataw Balita. Embahada ng China sa Pilipinas inalmahan ang pagbubukas ng mga karagdagang defense site sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Hataw Balita. Philippine National Police iimbestigahan ang mga police escort ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo na hindi nag-duty noong napatay ang gobernador. Hataw Balita. Mga labi ng 6 na sakay ng Cessna Plane 206 na bumagsak sa Sierra Madre na ibaba na sa Dibilacan, Isabela. Hataw Balita. 3 sa 6 na suspect sa pananambang kay Lanao del Sur Gobernador Mamintal Bombit Adjong Jr. noong February 17 na aresto ng mga otoridad sa Kalilangan, Bukidnon. Hataw Balita. At paggamit ng vintage cars bilang public utility vehicle ipagbabawal na simula April 17, 2023. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, ilulunsad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Digital Media Literacy Campaign ngayong taon na naglalayong labanan ng pagkalat ng fake news at mabigyan ng kaukulang kaalaman ng mga komunidad upang matukoy ang totoo. Ang hakbang na ito ang inihayag ng Presidential Communications Office sa ginanap na Cyber Safe Against Fake News sa side event ng 67th session ng United Nations Commission on the Status of Women sa UN Headquarters sa New York. Kinuhaan nila ang oportunidad upang gumawa ng mekanismo upang maisulong ang media literacy laban sa fake news sa bansa. Ito rin ay sinusuportahan ng Kongreso. Kabilang sa hakbang ng PCO ang pakikipagtulungan sa private sector, kabilang ang stakeholders sa broadcast industry upang mailagay ang mekanismo laban sa fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Karen Maralit, may inihain na rin na panukala sa Kamara ukol sa media literacy. Ang panukala ay may layong i-institutionalize ang hakbang ng Department of Education na isama ang Media and Information Literacy bilang core subject sa kasalukuyang curriculum sa basic at secondary education. Hataw Balita. Inalmahan ng Embahada ng China sa Pilipinas ang pagbubukas ng mga karagdagang defense site sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Hindi kumbinsido ang China sa layunin ng Amerika na makatulong sa disaster relief efforts at makatulong sa lokal na ekonomiya sa ating bansa. Sa inilabas na pahayag ng Chinese Embassy, sinabi nito na ang mga hakbang na ito ay bahagi lamang ng pagsisikap ng US na paligiran at pigilan ng China sa pamamagitan ng military alliance nito sa Pilipinas. Bukod sa pinatatas lang nila ng US ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, ay ginagambala at ginugulo ang kapayapaan sa South China Sea. Dapat anyang panatilihin ang kaayusan sa halip na palalain ang di pagkakaunawaan sa mga karatig bansa nito at mag-imbita pa ng isang bully o mapanupil sa komunidad. Nauna nang inihayag ni Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na ang pagpapalakas at pagpapaunlad sa defense capabilities ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga programa tulad ng EDCA, katuwang ang US ay naglalayong bumuo, mapigilan ang gulo at hindi upang makipagdigma o makisali sa digmaan. Iimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang mga police escort ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo na hindi nag-duty noong March 4 kung saan pinasok ang bahay ng gobernador at pinagbabaril ito ng mga suspect na pawang mga dating miyembro ng Philippine Army. Ayon sa pambansang pulisya, hindi nila palalampasin ang ulat na hindi pag-report sa trabaho ng 5 sa 6 na police escorts ni Governor de Gamo.
Una rito, ibinunyag ni Senator J.B. Ejercito sa isang tweet ang anyay katakatakang pangyayari at nananawagan na tingnan kung kasabwat ang mga ito ng mastermind sa krimen. Siniguro naman ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na iimbestigahan ng PNP kung nagkataon lamang o sinadya ang hindi pagpasok ng mga ito nung napatay ang gobernadora at kung ano ang naging dahilan ng mga ito sa hindi pag-report sa trabaho. Sinabi rin ni Colonel Fajardo na iimbestigahan rin ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanilang mga tauhan na security aid ng gobernador na hindi nag-report sa duty. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Kasama po yan, ma'am, sa iniimbestigahan natin doon sa na-receive nating information na yung mga supposedly nagpo-provide po ng security kay Governor Digamo during the day of the incident ay hindi po nag-report for duties. The SILG already instructed both the AFP and the PNP to locate and account yung mga security personnel na naka-assign po kay Governor Digamo nung nangyari po yung incident. Hataw Balita. Binuo ng pambansang pamahalaan ang Special Task Force Digamo na kinabibilangan ng Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP at National Bureau of Investigation o NBI para matukoy at masampahan ng kaso ang lahat ng nasa likod ng pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at 8 iba pang sibilyan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang pambansang pulisya at AFP anya ang nakapokus sa law enforcement habang ang NBI naman ang magsasampa ng kaso. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, base sa mga naging pahayag ng mga nahuling suspect, naniniwala silang malapit ng malutas ang kaso ng pagpatay sa gobernadora. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. So, the creation po ng STF Digamo is to really harmonize and to make sure na iisa lang po yung direction po ng mga law enforcement agencies so that ang intention po natin ito, ang sabi nga po ng ating presidente ay gusto niya ng whole of government approach dito po sa kaso na ito to make sure na we could immediately, the soonest possible time, ay may-resolve po itong kaso po na ito. Samantala, para kay House Speaker Martin Romualdez, ang pagkamatay ni Governor Digamo ay may ihahalin tulad sa 2019 assassination kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe na tumatakbo noon na mayor ng Daraga, Albaya. Siniguro ni Romualdez na sasampahan nila ng kaukulang kaso ang pulis na napatunayang nagpabaya ng kanilang tungkulin na protektahan ng gobernador na anyay nakatatanggap na ng death threats bago nangyari ang pamamaslang. Hataw Balita. Sisimulan na ng mataas na kapulungan ng Kongreso ngayong linggo ang investigasyon hinggil sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at 8 iba pang sibilyan. Pamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang isasagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Miyerkules, March 15. Patuloy naman ang panawagan ng ilang mambabatas kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez na bumalik na sa Pilipinas at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, kabilang sa mga inaasahang matatalakay sa pagdinig ay ang pagtukoy sa lahat ng kaso ng pamamaslang sa mga politiko at sibilyan ng mga armadong grupo simula ngayong taon upang makita ang kabuuang peace and order situation sa bansa. Kasama rin sa isasagawang investigasyon ang mga kinatawan ng pambansang pulisya at militar at inaasahang tatanungin sa kanila ang mga gagawin itong hakbang upang matigil na ang serye ng patayan sa bansa. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan, mayroon po tayong na-monitor na low pressure area o LPA na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PARA. As of 3 p.m. itong linggo, March 12, ay huling namataan itong LPA sa layong 715 kilometers silangan timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, kaya maasahan pa rin ang epekto nitong mga pag-ulan sa susunod na 24 na oras. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Asahan po ngayong araw na makararanas ang
Metro Manila at mga nalalabing bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dahil sa hanging amihan. Samantala, makararanas naman sa Cagayan Valley ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil pa rin sa hanging amihan. Sa Surigao del Sur at Davao Oriental ay maasahan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa LPA. Sa Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay maasahan pong bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa LPA at localized thunderstorms. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa Lawag ay maglalaro mula 20 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Tugigaraw mula 20 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay mula 13 to 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay 21 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay mula 19 to 29 degrees Celsius at sa Legazpi City mula 22 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban 24 to 31 degrees Celsius, 23 to 29 sa Cagayan de Oro area, sa Cebu 24 to 30 degrees Celsius, sa Iloilo 25 to 30 degrees Celsius, 25 to 32 sa Davao City area at sa Zamboanga mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dahil po sa epekto ng hanging amihan, mayroon po tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes at Babuyan Islands. Kaya ang ating pong mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may malilit na sasakyang pandagat, ay hindi po pinahihintulutang makapalaot sa mga nasabing baybayin. Ang araw po ay sisikat alas 6 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, hinihintay na lamang ngayon ang chopper mula sa Philippine Air Force ng Tactical Operations Group 2 ang pagbuti ng panahon sa Dibilican na Isabela. Nang sa gayon ay mai-transport na mula Dibilacan patungong Kawayan City ang mga labi ng 5 pasahero at ang piloto ng Cessna Plane 206 na may tail number RPC-1174 na bumagsak sa Sierra Madre. Enero 24 ngayong taon nang bigyo itong maglanding sa Maconacon Domestic Airport at idineklarang nawawala. Lula nito ang 5 pasaherong patungo sana sa Maconacon, Isabela upang puntahan ang kamag-anak na pumanaw, subalit halos 1 buwan ang nakalipas ng matagpuan ang bumagsak na eroplano. March 9, araw po ng Huwebes, nang ibalita ng mga otoridad na natagpuan na ang eroplano sa Barangay Ditarum, Dibilacan, subalit wala na umanong buhay ang 6 na sakay ng eroplano. Sa tulong ng mga rescuer at Coast Guard K9 Force, naibaba na sa Dibilacan ang 6 na labi ng mga biktima ng plane crash. Hataw Balita. Sinagupa ng Philippine Army at ng iba pang kasama ng retrieval team ang masamang panahon at peligrosong terrain para maibaba ang 6 na bangkay na sakay ng bumagsak na Cessna 206. Sa video na ibinahagi ng 5th Infantry Division, malaking hamon ang hindi magandang lagay ng panahon sa bulubunduking bahagi ng Sierra Madre dahilan upang hindi maihatid sa lungsod ng Kawayan ang labi ng piloto at 5 pasahero ng bumagsak na Cessna 206 plane sa Barangay Ditarum, Dibilacan, Isabela. Ayon kay Captain Rigor Pamitan, pinuno ng Division Public Affairs Office ng 5th Infantry Division, naka-standby pa rin ang chopper ng Philippine Air Force ng Tactical Operations Group 2 na gagamitin upang mailipad mula Dibilacan patungong siyudad ng Kawayan ang labi ng mga lulan ng bumagsak na Cessna 206 plane. Kahapon ng tanghali ay naibaba na sa Dibilacan proper ang bangkay ng mga biktima sa tulong ng mga miyembro ng retrieval team na binuo ng Incident Management Team o IMT na kinabibilangan ng Rescue 314 ng Dibilacan Local Government Unit, Bureau of Fire Protection, Dibilacan Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, PNP Special Action Force o SAF at 95th Infantry Battalion ng 5th Infantry Division. Nasa lungsod na rin ang Kawayan ng mga kaanak ng mga namatay. Hataw Balita.
Ngiting hindi matumbasan ng salapi ang nadarama ng mga estudyanteng naabot ng iba't ibang outreach program ng 52nd Engineer Brigade ng 524th Engineer Construction Battalion ng Philippine Army na kinabangan nasa 604 na mga estudyante sa dalawang paaralan sa lalawigan ng Bukidnon sa pamamagitan ng feeding program at pamamahagi ng school supplies. Sama rin sa nabiyayaan ng mga teaching at office supply ang mga staff at guro ng Tinaytayan Elementary School at San Miguel National High School, habang nasa 317 na mga mag-aaral naman sa Bugokbok Elementary School sa Misamis Oriental ang napakain at nabigyan ng mga tsinelas. Nagkaroon din ng dental services para sa mga estudyante na pinangungunahan ng dental team ng 4th Infantry Division ng Philippine Army. Layo ng programang ito ng Philippine Army na maratingan na sa isolated conflict-affected communities. Katulong ang iba't ibang stakeholders sa naturang event. Hataw Balita. Pinasinayaan ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Super Health Center sa bayan ng Arayat, Pampanga sa pagbisita ni Senator Christopher Lawrence Bongo nitong umaga ng Biyernes, March 10. Magsisilbing mini hospital anyang nasabing Super Health Center upang makatugon sa mga pangangailangang medikal ng mga mamamayan sa Arayat at katabing bayan nito. Bukod dito, inamahagi rin ng relief packs at cash assistance para sa mga indigent, senior citizens, solo parents at PWD sa tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development at ni Senator Bongo. Nagpahayag naman ng pasasalamat para kay Governor Delta Pineda at Vice Governor Lilia Pineda si Senator Bongo dahil sa mga hakbang at pagsisikap na mailapit pa sa mga nangangailangan ang mga programa at tulong ng gobyerno. Hataw Balita. Arestado ng pinagsanib na pwersa ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Muslim o Region in Muslim Mindanao o PRO-BARM, Lanao del Sur at Bukidnon Provincial Police Office, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Regional Mobile Force Company at Kalilangan Municipal Police Office ang 3 sa 6 na suspect sa pamamaril kay Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Adjong Jr. noong February 17. Kinilala mga suspect na sina Palawan Salem Macalbo, 34 years old, Nagak Dimatangkil Barotomo, 38 years old, at Amirodin Dimatangkil Mandok, 29 years old na nahuli sa sitio Panansaman, Ninoy Aquino, Kalilangan, Bukidnon nitong Biyernes, March 10. Na-recover sa mga nasabing suspect ang isang unit ng Colt M16 caliber 5.56mm, isang granada at isang rifle grenade. At ang mga naturang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at RA 9516 codifying the laws on illegal unlawful possession, manufacture, dealing in acquisition or disposition of firearms, ammunition, or explosives. Habang 3 pa sa kanila ang tinutugis ng batas na sina Oscar Gandawali alias Takmar, Commander Lumala alias Fighter at isa pang miyembro. Ang mga nasabing suspect ay mga miyembro umano ng Gandawali Criminal Gang. Nagpasalamat naman ang gobernador sa mga otoridad sa pagkadakip ng mga ito. Hataw Balita. Sa iba pang balita, pinirmahan na ng Land Transportation Office o LTO ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act 11698 o ang Vintage Vehicle Regulation Act. Ayon kay LTO Chief J.R. Tugade, ang kaukulang preserbasyon sa mga lumang sasakyan upang mapanatili ang cultural at historical value nito ay nakapaloob sa nilagdaang IRR. Paituturing na vintage ang isang sasakyan kung mahigit 40 taon na ito mula nang ito ay ginawa. Ayon sa LTO, pagbabawal na ang paggamit ng vintage cars bilang public utility vehicles mula April 17, 2023. Subalit, maaari pa rin itong maggamit sa ilang okasyon gaya ng kasal, motorcade o di kaya ay props sa pelikula. Ayon kay Northern Samar Port District Paul Daza na siyang principal sponsor ng batas, ang Vintage Vehicle Regulation Act ay magbibigay daan para sa pag-unlad ng vintage car restoration industry sa bansa. Hataw Balita.
Oy, oras, 27 minuto, makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Umarangkada na ang MCGI libreng sakay bus sa probinsya ng Bataan upang magatid ng serbisyo sa mga mananakay. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Alalahanin ng isang magulang ang kanyang mga anak at kung papaano maitatawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Gaya na lamang ni Ginang Luz Biminda Divino na taga-Bagong Silang, Balanga City, Bataan. Larawan ng isang ina na maalalahanin sa kanyang mga anak na umaasa sa kakarampot na kita sa pamamasukan bilang kasangbahay sa kanyang kapatid at nagtitiyaga upang matulungan ang kanyang asawa na hindi rin sumasapat ang kinikita. Tumutulong po ako sa asawa ko. Ako naghahanap buhay din po ako. Namamasukan ako sa ate ko. Kasi kailangan ko pong tulungan yung asawa ko sa paghahanap buhay. Kasi kung siya lang po ang aasahan ko, hirap po kami talaga, lalo na po sa pang-araw-araw namin pagkain. May pinag-aaral pa po kaming anak. Ay lalo na po sa baon. Unang-una sa pamasahe. Hirap po kami kasi kung di ko tutulungan yung asawa ko sa paghahanap, wala pong mangyayari. May mga pagkakataon na iniisip nito ang dinaranas na hirap at kung papaano iraraos muli ang pagkain ng pamilya sa kinabukasan. Nadanas ko po yung hirap. Minsan isipin mo wala kang kakainin sa gantong araw. Kinabukasan na may isipin wala kang kakainin. Almusalin, tatanghaliin. Naghahagilap ka ng isasaing mo. Kaya naisip ko po na pumamasukan sa ate ko kahit paano natutulungan ko yung asawa ko sa paghahanap buhay. Masakit sa kalooban ni Aling Luz Biminda na kapag dumadaing ang anak ay wala siyang magawa dahil sa hirap ng buhay. Kahit may dinaramdam ay pinagsasawalang bahala na lamang niya ito at tanging kinakapitan ay ang pag-asa sa tulong at magagawa ng Diyos. Panghihingi yung anak mo ng kailangan ko ng project, kailangan ko sa school ng ganito. Wala kang maibigay kasi po wala kang pera. Ayun pong minsan sa kinasasakit ng lungkot. Iniisip ko po sa gabi po yun. Kaya po napipilitan po ako maghanap buhay. Kahit na kumisan po may nararamdaman ka sa katawan. Kasi hindi naman po maalis yun. Pero kailangan din po ng tulong ng Diyos. Kasi kung walang tulong ng Diyos, wala nang mangyayari sa buhay mo. Kumakapital ako sa Diyos. Sa gabi mananalangin ka. Pero pag gising naman ng umaga, nairaraos may maghapon. Kasi kung di ka hingi ng awat tulong sa Diyos, wala. Sa awa ng Diyos, at dahil MCGI Cares ay naglunsad ang Members Church of God International o MCGI sa pakikipagtulungan ng pamahalaang lungsod ng Balanga sa pangunguna ni Mayor Francis Garcia ng isang libreng sakay bus na naglalayong matulungan pangunahin ang mga estudyante ng Bataan National High School at mga karatig lugar nito. Ang serbisyong libreng sakay ay bumibiyahe simula alas 4 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hindi na iisipin pa ang ibabayad upang makapasok lamang sa eskwela at mayroon pang libreng almusal tuwing umaga. Isa sa naisakay at patuloy na makikinabang sa libreng sakay bus ng MCGI ang anak ni Ginang Luz Biminda na si Bridget Divino. Napakalaking tulong aniya ang nasabing programa, kaya naman lubos ang pasasalamat niya sa Diyos at sa libreng sakay bus na handog ng MCGI at UNTV. Ay, sobrang malaking tulong po yan. Kasi yung baon ng anak kong 50 pesos, at least napakalaking tulong. Yung 40 pesos niya, yung pamasahe ng 30 pesos, at least naisasatat niya sa pambaon ng pagkain niya. Meron pa siyang ibang inilalaan. Kaya yung libreng sakay na napakalaking tulong. Napapasalamat ako sa Diyos at nagkaroon po tayo ng libreng sakay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Balanga City, Bataan, Melanio Aquino, humahataw.
Hotaw Balita. Idiniploy na sa iba't ibang lugar sa Negros Oriental ang dagdag na puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police laban sa mga suspect sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Si Edmond Hisola humahataw. Hotaw Balita. Nagtalaga ng karagdagang pwersa ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP sa Negros Oriental na tutulong sa pagtugis sa lahat ng mga sospek sa pagpatay kay Governor Roel de Gamo. Samantala mahigpit naman ang seguridad na ipinatutupad sa mga lugar na posibleng puntahan o pagtaguan ng mga salarin. Biyernes March 10 nang dumating sa Negros Oriental ang nasa 50 miyembro ng Light Reaction Company o mga elite at highly trained special force ng Philippine Army sa counter-terrorism. Sila ang karagdagang pwersa ng AFP na ipinadala sa probinsya para mapabilis ang pagtugis sa mga sospek sa pagpatay kay Digamo at 8 iba pa. Kahapon, tumulak na rin sa 3rd and 2nd District ng Negros Oriental ang karagdagang 300 na sundalo na mula sa 6 na batalyon sa Negros. Ayon sa AFP, sa mga lugar na ito, lalo na sa mga bulubunduking bahagi, posibleng nagtatago ang mga iba pang sospek o sangkot sa Pamplona Massacre. We have leads na karamihan sa kanila is nandito pa. That's why we have to increase our presence for us to deter and for us to constrict yung kanilang movement dito sa Negros. Ang Special Action Forces at Regional Mobile Forces Battalion naman ng PNP ay nasa lalawigan na rin. Sa ilalim ng binuong Special Joint Task Force Negros, pamumunuan ito ng PNP, AFP, Department of the Interior and Local Government, Secretary of Justice at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr., idiniploy nila sa lalawigan ang mga magagaling na tauhan sa law enforcement agencies, intelligence at operation para sa tugisin ang natitirang sospek, tuluyang mawakasan ng karahasan sa Negros Oriental at para maibalik ang kapayapaan sa Negros. Iimbestigahan din ng Joint Task Force ang iba't ibang insidente ng mga pagpatay na nangyari sa lalawigan at kukumpiskahin ang mga iligal na baril at bala. So meaning yung demonstration namin ng forces dito, both for to build up yung confidence ng mga future witnesses, at the same time to enforce the law to the fullest. Ang directive ng ating mahal na Presidente, kailangang maibigay ang justice kay Governor Digamo soonest possible time. Nagpapasalamat naman si Pamplona Mayor Janice Digamo, asawa ni Governor Digamo, sa mabilis na aksyon ng national government, kaya unti-unti nila nakikita ang hinahangad nilang hustisya. Na-appreciate ko po ang ginagawa ng gobyerno at sa paniniwala ko po, katulad ng paniniwala ng mas nakararaming taga Negros Oriental, unmasking the culprit, unmasking the mastermind, and putting them behind bars will bring peace once again to this once peaceful province of ours. Samantala, mahigpit naman na ipinatutupad ang checkpoint sa ilang mga lugar sa Negros Oriental, lalo na sa 2nd at 3rd District, ganun din sa mga seaport at airport. 21 checkpoints ang inilagay ng task force sa mga boundary ng bayan ng Basay, Bayawan, Santa Catalina, Pamplona, Shaton, Dawin, Zamboanguita, Bagong at Dumaguete City. Tinitingnan ang loob ng mga sasakyan sa posibleng mga baril, bala at pampasabog na nakatago. Pinabubuksan din ang lahat ng mga compartment ng motorsiklo at maging ang mga pampasaherong bus ay masusiring ininspeksyon. Wala namang reklamo ang mga residente sa ginagawang checkpoint sa lugar. So karon sa gibuhat nga checkpoint, okay lang na basta sigurado nga safety ko ang mga ang mga rebuilding nga kuan ron, dapat madapan na sila. Wala, baka may laman nga kuan, bomba or ano. Okay man gyud. Walang problema. Mas mabuti para makita nila. Hindi ko wala against para sa akin. So far, sir, no? Safety talaga. Okay kayo. Total, wala naman tayong illegal.
Nanawagan naman ang mga otoridad sa mga residente na makipagtulungan sa kanila para mapabilis ang paghuli sa mga sospek. Samantala, walang ipinatupad na suspension to carry firearms o gun ban sa lalawigan at uhulihin ng mga otoridad ang mga may dala ng baril na walang lisensya. Ayon sa task force, madaragdagan pa ito kapag nakarating na sa probinsya ang iba pa nilang mga tauhan. Ayon sa mga otoridad, asahan na ng mga motorista ang marami pang checkpoint sa iba't ibang lugar ng probinsya hanggat hindi pa nahanap ang mga sospek. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Negros Oriental, Edmond Disola, humahataw! Suspect sa pagpatay kay dating 13 Martires City Vice Mayor Alexander Lupiga noong 2018 na aresto ng Philippine National Police. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Matapos ang isang buwang pagkalat ng impormasyon, magkatuwang na naaresto ng Cavite at Rizal Police ang umano'y suspect sa pagpatay kay dating 13 Martires City Vice Mayor Alexander Lubigan. Sa bisa ng search warrant, naaresto ang suspect na kinilalang si alias Python sa kinaroroonan nito sa Sitio Pantay, Barangay San Jose, Antipolo City noong Biyernes, March 10. Nakuha sa suspect ang isang kalibre 45 baril at mga bala. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng 13 Martires City Police ang suspect habang inihahanda ang kasong isasampa laban dito. Matatandaan na noong July 7, 2018, nang pagbabarilin si dating Vice Mayor Lubigan sa 13 Martires City habang lula ng sasakyan nito kasama ang driver na si Romulo Guillemer. Sa isang pahayag, nagpapasalamat ang asawa ni BM Lubigan na si 13 Martires City Mayor Gemma Lubigan sa pagkakadakip sa suspect sa pagpatay sa kanyang mister. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Naabo ang mahigit 1,700 na stall matapos sumiklab ang sunog sa Baguio Public Market nitong Sabado. Si Grace Flores humahataw. Hataw Balita. Bandang alas 6 ng umaga nitong Linggo, March 12, ito na ang tumambad kay Aling Ambet sa Baguio Public Market. Halos abo na ang nadatnan nito matapos matupok ng apoy ang kanyang mga panindang gulay sa palengke. Hindi na raw nito alam kung paano makababawi. Balikuan, tumawag sila ng mga 12. Yun na, wala kahit isa. Hindi naman namin alam. Maging ang kaibigan niyang si Aling Olivia na nagtitinda rin sa naturang palengke, wala na rin siyang naisalba sa kanyang mga paninda. Hindi po namin alam kung anong gagawin namin, ma'am. Sana po makabalik po kami dyan. Kasi yan lang po naman ang kinabubuhay namin, mga vendors po. Isang napakalaking sunog na nagsimula bandang alas 11 ng gabi noong March 11, araw ng Sabado ang sumira sa Block 4 at kalahati ng Block 3. Bahagyaring nasira ang mga kalapit na estruktura tulad ng opisina ng Baguio Market Cooperative at ang Caldero Section. Nahirapan ang mga bombero mula sa Bureau of Fire Protection at private fire brigades na sugpuin ang apoy hanggang alas 2 ng madaling araw. Tumulong din ang mga bombero mula sa mga karatig bayan ng La Trinidad at Tuba, Benguet. Nagbigay din ng tulong ang mga tauhan ng Baguio Water District at ilang pribadong delivery ng tubig para sa mga fire truck. Idineklara ng bombero na fire out ang sunog bandang alas 4:30 ng umaga. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, nagmulang apoy sa Block 4 Extension Area sa bahagi ng Wagwagan malapit sa Chicken Section. Inaalam pa nila kung ano ang sanhi ng nangyaring sunog. Ang halaga ng pinsala ay umabot na sa humigit kumulang 24 million pesos. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nasa 1,700 stalls ang natupok ng apoy. Dagdag pa ng alkalde na maglalagay ang lungsod ng makeshift stalls sa kahabaan ng mga kalsada sa pampublikong pamilihan na hindi madalas gamitin para sa mga apektadong vendor. Nakipag-coordinate na rin siya sa Department of Social Welfare and Development para sa posibleng tulong na maaaring maibigay sa mga apektadong vendor. This time, we're making sure that there is a system, may proseso, may procedure para mapabilis
ang unang natin bigyan, kailangan natin pagtuunan ng pansin. May balik sa normal, makapagbenta uli sila. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. Local officials na dumalo sa public hearing ng Committee on Constitutional Amendments sa Baguio City pabor sa panukalang pagbabago ng saligang batas ng bansa. Si Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Napapanahon na para mabago ang 1987 Constitution o ang saligang batas ng Pilipinas. Ito ang naging boses ng mga opisyal na dumalo sa public hearing ng Constitutional Amendments and Revision of Codes na ginanap sa Baguio City nitong Huwebes, March 9 na pinangunahan ni Senate Committee on Constitutional Amendments Chairperson Senator Robin Padilla. Sa naging pandinig, sinabi ni Baguio City Lone District Representative Congressman Mark Go na suportado nito ang panukalang pag-amyenda sa saligang batas ng bansa, anuman ang paraan na mapagkasunduan ng Senado, basta't ang makikinabang ay ang mga mamamayang Pilipino. Whatever you decide in the Senate, we will, in my case, whether it's CONCON or Constituent Assembly, I will be in support of really amending or even revising, as proposed earlier, the entire Constitution. That will really bring growth and development in the country for our people and country. Ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kailangang sumbay sa pagbabago ang saligang batas lalo na sa napapanahong pangangailangan. Iginiit ng alkalde na iba ang operating environment ng lumang konstitusyon kung ikukumpara sa mga kasalukuyang pagbabago na nakaaapekto sa ekonomiya ng bansa, gaya na lamang ng pag-usbong ng mga bagong teknolohiya, globalisasyon, climate change, giyera at alitan ng mga bansa at iba pa. When the framers of the Constitution frame our 1987 law, iba yung operating environment. No? While it is true that many of them are very strategic, but nobody expected that things will be changing fast in the next 36 years. Yung operating environment na 1987, ibang-iba na ngayon. Sa ngayon, hati ang pananaw ng Senado kung Constitutional Convention o CONCON o di kaya ay CONAS o Constituent Assembly ang gagamiting paraan sa panukalang pag-amyenda o rebisyon sa saligang batas. Sa ilalim ng CONAS, mga mambabatas ang babalangkas ng bagong saligang batas. Sa CONCON naman ay mga taong bayan ang may karapatang bumoto kung sino-sino ang mga uupo na delegado para dito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Marvin Calas, humahataw. Nananatili sa itaas ng standings ng UNTV Cup Season 9 ang Judiciary Magis at AFP Cavaliers matapos kapwa magwagi sa kanilang laban kahapon. Samantala, nakabalik na sa win column ang NHA Home Masters matapos talunin ang Malacanang team. Si Bernard Dadis, humahataw. Hindi pa rin natitinag sa itaas ng standings ang Judiciary Magis matapos magwagi kahapon laban sa Senate Defenders sa score na 64-54. Epektibo ang game plan ng Magis na bigyan ng pressure ang ball handlers ng Senate para pauwi nito bit-bit ang ika-4 na sunod na pagkatalo. Binuhat ang Judiciary na Chester Telomia na may 17 points at ni Richard Litonha na may 12 points kaya tinanghal na best players of the game. Ito na ay ikatlong sunod na panalo ng Magis sa second round of eliminations at may isa na lamang nalalabi na game para selyuhan ang importanteng automatic ticket sa semifinals. This is a nice win for us kasi alam naman natin dikit-dikit pa rin yung sa team standings eh. And ang hinahabol natin yung top 2. And ang ginawa namin yung preparations dito is sabi namin sa mga players, pag natakbuhan natin tong Senate na to, malaki ang chances natin na manalo. Kasi malalaki sila and alam naman natin ang game namin is sa takbuhan. So yun ang magiging advantage namin.
Nakabalik na sa winning momentum ang NHA Home Masters matapos ang kanilang dikdikang sagupaan ng Malacanang Team OPPMS Trailblazers. First quarter, abante ang NHA 21-13. Second quarter, hawak pa rin ng NHA ang momentum 46-40. Third quarter, naitabla na ng Malacanang Team ang score sa 70 points. Lumamang na ng 6 na puntos ang Malacanang sa kalahatian ng last quarter. Last 2 minutes, nakahabol ang NHA at naitabla sa 87 ang score. Last 21.83 seconds ng ball game, tabla ulit ang score sa 93 points. Ayaw sumuko ng magkabilang kupunan, subalit pumasok ang 1 out of 2 sa free throw ni Alvin Vitog na nasundan pa ng easy 2 points mula sa offensive rebound ni Marvin Mercado. Umangat pa sa 5 puntos ang abante ng NHA nang maipasok ni Brian Dabu ang 2 free throw, 20.15 seconds left na lang sa ball game. Hindi na nakahabol pa ang Malacanang Team pagtunog ng buzzer sa score na 99-93. Best players of the game sina Alvin Vitog na may 28 points at si Brian Dabu na may 12 points. Malaki yung preparations namin kasi kulang ko ng 2 key players ko. So kailangan nila mag-extra effort. Nag-adjust ako sa aming game plan. So, swerte naman, nanalo rin. Thank you Lord. Kaya medyo lamang na kami sa free throw. Dati, 20% lang free throw namin. Ngayon, siguro 50%. Kaya medyo nag-improve na kami. Aminado ang Trailblazers na nahirapan sila sa big man ng Home Masters. Dagdag pa ang mas malalim na bench ng NHA na naging problema nila nang ma-fouled out ang kanilang key players. Mas kailangan naming panalo sa last game namin versus Senate. Okay pa rin naman kami. Optimistic kami na hopefully we can pass this round para makapasok pa kami sa susunod. Kinapos naman ang DNR Warriors para pababain sana sa unang pwesto ang AFP Cavaliers. First quarter tabla sa 21 points and the first half lamang ng isa ang DNR Warriors, 48-47. Third quarter naagaw ng AFP ang momentum, 72-67. Lumamang muli ng 5 points ang DNR, may 5 minutes and 20 seconds na lamang sa ball game. Unti-unting nakadikit ang AFP 85 all, last 15.81 seconds. Subalit nag-commit ng foul ang DNR laban kay Boyet Bautista, 2.30 seconds na lamang ang nalalabi. Kumpiyansang naipasok ni Boyet ang 2 out of 2 sa free throw na nagbistulang bomba na tumapos sa Warriors. I have to give credit to my players. They really stood up. Yung preparation namin, even though it's a close game, mas important yung composure ng team hindi nawala since the beginning. I just said to them, continue to defend, and luckily we won the game. I would like to congratulate my players. Kahit natalo kami, talagang pinakita nila yung best nila. Yun naman sa akin, panalo na rin yun kasi ang daming adjustment na ginawa namin. At lahat naman ng gusto namin mangyari sa game, nagawa naman namin except yung manalo. Pero salute and congratulations din sa AFP kasi maganda yung talaging rotation nila. Naganda rin sila for this game. Best players of the game sina Boyet Bautista na may 20 points at si Jerry Lumungsod na may 23 points. Dahil sa panalo, nanatili pa rin sa top spot ng standings ang AFP Cavaliers. Habang ang DNR ay nasa 4-way tie sa pwestong 5-8 slots na may tig-4 na panalo at talo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hataw Balita. Ayan, congratulations po sa mga nanalo sa nagpapatuloy na Liga ng mga Public Servants. At sa ating pong shout out, happy birthday kay Bradnel Maribohok at happy Sabat po kay Brad Raul at Sis Catherine Balete ng Lawag City. Happy viewing kay Brad Rainier at Misty Muñoz, Syra Santillas ng Lapu-Lapu City, Cebu,
Jennifer Alonso ng Cagayan Valley, Mike Repolona ng Cavite Central District, kay Randy Forastero ng Cavite, suki natin. At happy birthday din po kay Sis Gladys Mendoza at kamusta na rin kay Brad Mike at sa inyo pong mga anak. Patuloy sana kayong ingatan po ng Panginoon. At shoutout din po sa mga nakinig po sa atin sa Hataw Balita Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo at sa Radyo La Verdad 1350. At kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 11 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 10, Talatang 5. Siyang nagtitipon sa tag-init ay pantas na anak, ngunit siyang natutulog sa pag-aani ay anak na kahiyahiya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-13 sa buwan ng Marso 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.